Isang pinagpalang araw muli sa ating lahat. Wini-welcome ko po ang bawat isa sa ating pong pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. Sa araw pong ito ay napakahalaga po na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. No? So yan po yung ating topic ngayon. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po na kami po inyong samahan, o Banal na Espiritu, kami po inyong turuan at ayusin po ninyo, Panginoon, ang aming pong mga spiritual na pandinig at pangunawa upang kami makatanggap mula sa inyo at ito po ay aming masa ikatuparan. Salamat, Lord, na kami tulungan ninyong lumago sa aming pong pananampalataya sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang topic po natin ay grow in grace. Nasa 2 Peter chapter 3 verse 18 po yan. Sabi po dito, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. No? Tayo po mga mananampalataya, we are commanded, we are expected, no, to commune with God, to fellowship with God. At ito po ay isang responsibilidad sa atin na tayo po ay lumago, no, sa ating pong pananampalataya. Ito po ay isang utos sa atin ng ating Panginoon bilang kanya pong mga anak. At ang paglago po ay mahalaga. Maging po sa mga pisikal na pangangatawan, hindi po ba tayo ay kumakain ng mga masustansyang pagkain, tayo nagba-vitamins, para po yung ating pisikal na pangangatawan ay maalagaan natin at tayo po ay lumaki ng maayos. At ganun din po sa lahat ng aspeto. Kung ang halaman, inaalagaan din para tumubo, mag-grow, mag-bear fruit, no? Lahat ng bagay po. Lalong higit na tayo po ay dapat lumago sa ating pananampalataya. Hindi po ba? Dahil ito po yung talagang magtatawid sa atin, sa ating sitwasyon. Ano man mga sitwasyon natin, pangit man, o ito man ay sa tingin mo hopeless na, talaga ay kung meron po tayong lumalagong pananampalataya, ay magiging matibay po tayo. No? So, aralin po natin yung acronym ng GROW. G-R-O-W. No? So, himayin natin yan. Unang-una sa G, 4 na bahagi po ito. This is the God factor. Dapat po tayo ay being transformed in the likeness of God, no? By means of the Holy Spirit. Dapat daw po tayo. Kasi apart from God, we are nothing. So, hindi po natin dapat na hinihiwalay ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Jesus is our identity. Hindi po ba? Tayo po ay nakikilala ng mga Kristiyano dahil dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at nakikita sa atin, sa ating mga pamumuhay, yung kaparaanan ng Diyos. No? God lives through us, so nakikita siya sa atin at tayo rin po ay nakakasunod sa mga bagay na nais niyang gawin natin. So sa Colossians 3:10, sabi po dito, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created us. No? So nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, tayo po ay binago na ng Diyos. Kung yung pananampalataya natin noon ay alam lang natin na merong Diyos, ngayon po, tayo po ay nag-mature na, no? Nagkaroon po tayo ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Hindi po ba? So that is G, God factor. Pangalawa po ay letter R, righteousness. No? Righteousness is being right in the eyes of God. Yung mga ginagawa po natin ay tama sa paningin ng ating Panginoon. Ito din po ay isang God-centered attitude or attribute. He is our priority, ang ating Panginoon, ang ating priority, lalo na sa pang-araw-araw na buhay natin. And yung righteousness, this is a wonderful gift from God. Yung imputed righteousness ng Lord, hindi natin to kayang bilhin. Wala itong katapat na presyo o halaga. Ito po ay pinagkakaloob niya sa sinuman na tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas niya. At sabi nga sa Proverbs 15:19,
God takes pleasure in those who pursue righteousness. No? So mahalaga po ito. Hanapin daw natin at lakaran ang katuwiran ng Diyos sa ating buhay. And pursuing God's righteousness means putting God at the center of our lives. No? Mamuhay po tayo ng merong katuwiran ng Diyos. Makita po sa atin yung pagmamahal ng Panginoon sa ating pakikipagkapwa-tao. Mahalaga po yan. Lalo na sa panahong ganito, marami pong mga taong nangangailangan ng tulong, ng panalangin, ng pagdamay. So hindi po natin ito ipagkakait sa kanila. Let us live in God's righteousness. And letter O, yung pangatlo po ay obedience to God. No? In our daily walk with God, as we submit ourselves to Him, He helps us to do His will over our own will. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, tinutulungan niya tayo na magawa natin ito. Bagamat minsan struggle tayo dahil marami rin tayong mga gustong gawin, marami rin tayong mga plano, marami rin tayong mga gustong ipanguna sa ating mga buhay. But when we submit to God, napakahalaga po nun. We are to put off all our sins and repent. Confess our sins before God. Tayo po'y sumunod. At if we have to confess our sins and repent, yung growth will only takes place when we humble ourselves sa ating Panginoon. Yung God's indwelling presence sa atin ng Panginoon. So we need to obey God. We have to choose. We have to decide to obey God, kesa tayo po ay magrebelde sa kanyang kalooban at wala pong mangyayari sa ating buhay. Kahit po tayo ay tumawag ng tumawag sa panalangin, kapag naman po tayo ay hindi sumusunod sa ating Panginoon, ay hindi po tayo makakasumpong ng kasagutan sa ating mga hinihingi sa Kanya kung tayo po ay susuway. So mahalaga po yung letter O, obedience. And last is W, we have to walk by faith and not by sight. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi, we have to walk by faith and not by sight. Even, sabi nga sa kanta, even if we don't see God working, He is working right now. In our behalf. We have to trust, we have to believe in Him. Dahil siya lang po ang talagang pwedeng tumulong sa atin. Wala nang iba. Wala na tayong ibang dapat na lapitan at hingan ng tulong. We have to release all our fears unto God and let Him lead us. Alam ko po na sa ating mga paligid ngayon, there are many frightening situations, frightening things na nangyayari sa paligid natin. Hindi po ba? Andyan yung mga banta ng mga viruses, iba-ibang sakit. Andyan yung banta ng kung ikaw estudyante, parang nahihirapan ka mag-adjust sa bagong sistema ngayon ng education, yung mga online education natin. Andyan din yung banta ng pagbagsak ng ekonomiya, pagsasara ng maraming mga negosyo. Lahat naman ngayon ay, nandyan din yung banta ng may mga may sakit sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Ang lahat ng yan ay nakakapagdagdag yan ng kaba, takot sa ating mga puso. Hindi po ba? Pero napakahalaga po na malaman natin that we have to have great faith in God. Kasi yun po yung magsasalba sa atin Let us allow God to lead us. For we are saved by grace. Tayo po ililigtas ng Panginoon dahil po sa mayamang biyaya niya. Not on our own effort, hindi human effort ang pwedeng makatulong sa atin. Sabi ko nga din noon, marami na rin po ang nag-share dito na mga kapastoran natin, hindi yung ayuda ng tao ang ating kinakailangan dito, kundi yung ayuda ng Panginoon, yung pagtulong niya dahil bubuksan ng Diyos ang kalangitan para po sa atin kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya. At kung tayo po'y patuloy na mag-aaral o magbabasa ng salita niya, alam niyo po, God's Word is a food for us. Ito po ay
We need this for our healthy spiritual life. Kung sabi ko nga po, kung tayo po ay naa-advise ngayon na mag-take ng mga vitamin C, na mag-exercise, uminom ng mga supplement, kumain ng mga prutas, ng gulay, at kung ano-ano pa na pwede natin gawin para maging healthy ang ating katawan, ay lalong higit po kailangan nating maging malusog ang ating spiritual life sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. At tayo po'y maliligtas by grace, we are saved, hindi po sa effort natin. So tandaan po natin yan. Mga kapatid, we have really to live by grace. We really have to walk by grace, and we really have to grow in grace. No? Tayo po'y lumago sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay mag-mature sa lahat ng ating mga pinagdadaanang ito. Marami po tayong matututunan. Ang kailangan lang tayo po ay magtiwala at tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? So, yan lamang po ang aking ma-share sa inyo ngayon. At ako po ay naniniwala na yung paglago po nating spiritual ay tunay na susi upang mapaglabanan natin ang lahat ng maaring sitwasyon natin ngayon. So, inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan mula sa Panginoon. Sige po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat sa kabutihan ninyo na kami po ay patuloy ninyong sasamahan, na you will lead us, Lord. At salamat, hayaan nyo rin, Panginoon, ang aming pong paglago sa pananampalataya ay magpatuloy. Help us, Lord, to decide. Help us, Lord, to grow. Help us, Lord, to really live in righteousness and obey you. And help us, O God, to walk by faith, Lord, at hindi po namin titignan ng mga sitwasyon namin. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakapakinig ngayon, ang lahat ng nakatunghay ngayon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, at muli ay magkita-kita tayo. God bless you.